Umuwi din po kami agad ni tatay kasi ayan o, umaambon na naman. Pero mamaya lulusong din po kami para itanim yung mga buto ng kalabasa. Good morning po mga kasama. Isang maulang umaga po sa ating lahat. Update po tayo sa mga sitaw. Yung mga manok ko naabot ka dito sa sitaw. Layo ng kubo, nakakarating sila hanggang dito. Ang ganda na po ng, ng recover ng mga sitaw no? Kahapon in-spray ko po ito. May langgam na naman Dito nang gagaling yung kuto sa mga langgam. Pagka nilanggam sila ng nilanggam, pagkatapos ng kuto naman, maganda na po yung kanilang recover. May dala tayong kaning lamig dito. Pagkain ng aso, pusa, tsaka manok. So yung buto po ng kalabasa para dito, inano ko na kahapon, tawag dito, binabad ko na. Nakabaon na rin po. Parang in-stable na yata ni Pau ulit. Hinalo na nga ulit to kahapon siguro. Kahapon nga hinalo ni Pau. Stable po ulit pala niya. Stable nga. Musong lang po kasi ako dito umaga. Nung hapon hindi na. Baka linusungan ni Pau. Tama-tama patubo na yung yung mga buto. Init muna po tayong tubig. Hindi pa ako nagkakape.
Mga manok pa, kainin muna po natin. Update po tayo sa damong in-spray natin dito sa may balag ng patola. Ayan, nanilaw na. No? Iba na po yung kulay niya. Ibig sabihin epekto yung gamot. Gray, nandun yung sa inyo. Kanin lamig lang to, walang ulam, walang ano to. Ayun, doon kay tatay. Kruk mo. Yan. Lagkit ng tatam na natin yan. Ay. Siguro sapat lang po dito yung ano, butong kalabasa. Binilang ko bago ko binabad. Nasa 400 buto. Yung 50 grams. 400 buto. So, ayun nga. Malagkit pa ipagtatamnan. Obserbahan din po natin yung mga buto. Kailan sila pwedeng itanim. Direct seed. O ipupunla na lang natin pagka nagtuloy-tuloy yung ulan. Kopi. Kape muna po tayo, mga kasama. Ko alam kung mag-i-spray ako ng gulay. Nag-aalangan po ako baka kasi biglang umulan na naman. Pero kay spray pa lang naman po nung ano ng sitaw. Gusto ko sanang ulitin ulit ngayon. Kahapon po kasi ni-spray ko sitaw. Gusto kong ulitin ngayon. Nagdadalawa na naman po ako. Isip baka biglang umulan na naman. Eh sayang ang gamot. Kape. Nagatakot lang daw. Mga kasama, nandito na po tayo sa bahay. Umuwi din po kami agad ni tatay kasi ayan o, umaambon na naman. Pero mamaya lulusong din po kami para itanim yung mga buto ng kalabasa. Lexa. Lexa. Ay, si Primo. Umiyak si Primo. Ang ulam po natin mga kasama ito. Hokay. Ginisang hokay. Kain po. Chicharon na ano. Crispy rice. Ano to? Hindi, ang tag dito? Ayan, suka. Crispy rice. Hindi nabugbog ng maayos. Ano? Tapuan na ito.
morning po mga kasama. Yeah. Uy! Dulas na. Pandalawang araw na pong nakabaon yung yung ating pinunlang yung ating pinapalutik na buto ng kalabasa. I-check po natin. Nilagyan ko po ng cellophane, no? Para hindi sumobra sa basa. Ay kasi umuulan. Pandalawang araw na po ngayon. Tingin ko naman na to, lutik na. Dapat pang tanim na ngayon to eh. Uy. Uy. Po natin kung may na. Yeah. Dito. Uy. May ugat na. Haba na ng tubo, oh. Oh. Haba ng ugat. Oh, kailangan na talagang itanim. Nakakasama, dito na po tayo sa bukid. Ganda ng sikat ng araw ngayon. Yeah. Kamuna. Tatanim na po namin yung kalabasa. Ganda na ng sitaw. Malapit na silang magkatalbos. Nagyan po namin ng PC para diretso. Ano tayo batakan mo rin ganyan? Yung niya kanina. Ano sa talagang susunod na? Kaya bunay. Kaya nyo yun. Dinesunod. Yes. Lagkit pa po yung lupa pero obligado nang itanim yung mga buto. Mahaba na yung tubo para hindi na natin ipunla. Mga kasama, tapos na po namin yung layout tatay. Nagyan lang po namin tulos yung tanda para pare-parehas yung tudling. Pwede na po tayo magtanim. Medyo tuyo-tuyo na yung lupa, hindi na ganun kalagkit. Ano ba yung buto? Ito po yung mga buto. Tansya ko nasa mahigit 400 itong buto na to. 400 seeds.
Mahaba na yung kanilang ugat. Ay, makunat pa. Mga kasama, tapos na po tayo magtanim. Pero may sumobra po tayo yung ano, buto. Ito. Punla na lang natin. Just in case may mamatay, meron tayong panguhulip. Ay, kalanggam. Gue hilas dyan. Uy. Yeah. Hirap ipwesto. Haba na kasi ugat.